Sabi nga, count your blessings. Siguro, mapapagod kang kasusulat. Kung gagawa tayo ng listahan ng mga bagay na dapat natin ipasalamat, gaano kaya karami ang mga bagay-bagay na dapat natin ipasalamat. Most of the time, hindi natin nakikita yung blessings ni Lord. Ang nakikita natin yung problem na ating kinakaharap. Pagising mo lang sa umaga, isang bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. I'm sure na-miss natin ang isa't isa dahil last Sunday wala tayong service. Dahil Pastor nag-announce na wala tayong service last Sunday dahil yung forecast ng Pag-asa ay tatama sa ating Metro Manila yung 2 o'clock in the afternoon yung bagyo. But praise God, no? Kaya bagyo, no? Bilang pastor nyo, bilang tatay, no, I have to look up the welfare of you. Kaya sabi ko, mabuti nang wag tayo mag-service that time, baka abutan ng karamihan sa atin sa daan. But praise God, dahil sinagot din ng Lord ang panalangin natin na sana wag tumama rito sa Metro Manila. And we continue to pray doon sa ating mga kababayan na tinamaan ng bagyo. At sana ay sa tulong ng gobyerno ay makaraos sila kaagad, no? So, na-miss natin ang isa't isa. And this morning, ilan sa inyo rito, sino sa inyo rito ang pagising ay nakapagpasalamat sa Panginoon? No? I'm sure marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Kanina umaga, I think mga 4 o'clock nagising ako. And then I pray and thank God sa mga biyaya na pinagkakaloob niya sa akin, sa family ko. At talagang tunay nga ang Panginoon ay talagang tapat sa atin, no? So, for how many months, walang nagagamit si Pastor na ganito. So, pinagpipray ni Pastor, hindi naman kay Pastor ito. Pero alam nyo, pinagpipray ko parati yung mga anak namin that God will bless them para through their lives i-bless din nila si Pastor. Kaya pag cellphone, mga pinaglumaan nila, si Pastor na taga-salo, ngayon may bagong laruan na naman, magagamit din ni Pastor. Although hindi ito kay Pastor. But praise God, no? So kung gagawa tayo ng listahan ng mga bagay na dapat natin ipasalamat, gaano kaya karami ang mga bagay-bagay na dapat natin ipasalamat. I'm sure, siguro kung isa-isahin lang natin, no? Sabi nga, count your blessings. Siguro, mapapagod kang kasusulat, no? Sa mga bagay-bagay na dapat natin ipagpasalamat. But most of the time, hindi natin nakikita yung blessings ni Lord. Ang nakikita natin yung problem na ating kinakaharap. Kaya hindi tayo minsan nagiging thankful kay Lord. But we always ask something from the Lord. No? So, most of the time, nagko-complain tayo. But, in reality, no? Pagising mo lang sa umaga, isang bagay na dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ginising ka ni Lord. Maraming mga natutulog, hindi ginigising na ni Lord. Natutuluyan na sila. Okay? So, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, tiningatan nyo kami sa nagdaang napakalakas na bagyo. At salamat, Panginoon, na nandito kami ngayon. Tunay nga na pinagpala nyo kami. Tunay nga na tapat kayo sa amin, Panginoon. Na sa umagang ito, narito kami upang magpurit, magpasalamat sa iyo. Nawa, Panginoon, makita namin ang lahat na bagay, lahat na kabutihan na ginagawa nyo sa amin. Hindi kami makalimot magpasalamat dahil tapat ka sa amin. Even yung mga bagay na minsan pagsubok na aming nararanasan, dapat din namin ipagpasalamat dahil may layunin ka kung bakit niyo pinagkaloob sa amin. As we continue to listen to your word, I pray, Father God, that you open our hearts, our mind, makita namin ang iyong mensahe. Nawa ang mensahe mo marinig nila, Panginoon.
Kayo ang makita nila. Salamat po, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen. 2 weeks ago, yung council, yung mga leaders, pumunta kami sa Tanay para sa strategic planning. At first, pagdating namin doon, we were all disappointed. Sabi namin, tatawid tayo ng Jordan River. Kasi pagdating sa dulo ng aming biyahe, tatawid pala kami ng ilog. Iiwanan yung sasakyan dito sa side, sasakay kami ng bangka na nilagyan lang ng plywood, tapos tatayo kami lahat doon, tatawid papunta sa kabilang side. Sabi ko, parang we cross the Jordan River. Ang concern namin noon ay what if kinagabihan lumakas ang ulan at hindi kami makabalik kinabukasan, Saturday, at may stranded kami hanggang Sunday doon. Kaya, I decided, sabi ko, hindi tayo tatawid sa Jordan River. Tatanawin lang natin yung promised land. Kasi tanaw naman, ilang meters lang yung distance, pero yung tatawid nga ng ilog. So, we were all disappointed, hindi namin naabot yung lugar na yon because we were not informed na may tatawiran palang ilog. No? Kaya lahat kami ay nasa panic mood. Sabi namin, anong gagawin natin? Ilang oras na yung na-consume namin sa pagbabiyahe pagdating doon. Ganun pa yung sitwasyon. At ayaw namin tumawid sa ilog. But the problem is, we are not sure kung mariripan namin yung aming bayad doon. Nag-down ako ng 5,500. Sabi ko, nako, baka hindi pumayag. No? So, yun yung worry namin. So, tinawagan namin yung caretaker sa kabilang side, yung nung place na yon, at in-explain namin na hindi kami tatawid dahil meron kaming 3 senior, isang PWD. Yung PWD namin na sexy, parang hindi. Di ba? So, mahirap pag tumawid kami doon at biglang sumama ang panahon. So, we explained doon sa caretaker at sinabi namin, gusto namin kunin yung aming denown. So, si Almi, pinadala niya yung aking number doon sa may-ari mismo ng place. And when the owner called me, I introduced myself. Sabi ko, I'm a pastor. And explain to her that we are supposed to have our planning, strategic planning doon sa place niya. But we decided to cancel it dahil nga hindi kami makakatawid. So I asked for a refund. Mostly, yung mga ganong senaryo, hindi nila pwede i-refund. Non-refundable yon. But God is good. Dahil when I introduced to her that I'm a pastor at ito yung strategic planning ng church, sabi niya, Christian din po ako. At sige po, ipapadala ko sa GCash mo yung binayad nyo. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. So, punta ako doon kay Almi, sabi ko, in-announce ko doon sa van, okay na. Let's thank the Lord. No? Kasi naibalik yung pera namin. Dahil kung hindi, wala na kaming pera pambayad doon sa lilipatan namin. But the scenario was, problema pa rin namin, wala kaming lugar. Saan kami pupunta? Magtatanghali na sobrang init. So, nasa panic mood pa rin kami. Sayang yung oras namin. Then, we look for another place sa tulong ni Niela, yung manugang namin. At si Craig, binook nila kami sa isang place na mas maganda at naging successful ang aming strategic planning. No? Maganda doon. May swimming pool pa pero wala naligo. Ayaw nila magtupis kasi. Okay? And may bonus pa kami. Dahil after ng the following day, after ng strategic planning namin, may nag-sponsor naman ng lunch namin sa magandang restaurant.
na-celebrate namin yung birthday ni Sister Heidi. So, salamat sa sponsor. Sabi nga, yes, all things work together for good. Sa una, akala namin, para kaming mga Israelites na hanggang tanaw na lang doon sa Promised Land, hindi nakatawid sa Jordan River. Pero, kung titignan mo yung blessing ng Lord, how God worked in the midst of the trials, nagpasalamat kami sa Panginoon. Successful ang strategic planning. We enjoy our strategic planning. We enjoy our fellowship doon sa lands dahil may naglibre sa amin. Yes, all things work together for good for those who love God. Kahit minsan sa umpisa parang mahirap, but at the end, it is for our good. That's why we need to always be grateful at all times. Kailangan parati tayong mapagpasalamat. Ang tema natin, the overflowing heart of gratitude. Meron ba kayong kilala, kaibigan, na masasabi mong walang utang na loob, panay complain? I'm sure lahat tayo meron yan. No? Parang binigay mo na lahat, hindi ka pa na-appreciate. Sasabi mo, walang utang na loob naman ito. Panay complain pa. Tayo na mga Pilipino, we are known for our culture na utang na loob. Kilala tayo sa ibang mundo. Yung kultura na tinatanaw natin yung utang na loob. And this gratitude can be used for good or bad. Pwedeng gamitin sa masama, sa mabuti. Paano natin nagiging masama yung gratitude na yan? For example, ngayon, nagkakagulo. I think hanggang ngayon, may mga rally hanggang bukas, no? Dahil sa corruption. Paano nagiging masama yung yung gratitude natin? Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng corruption? Dahil yung mga contractor na binigyan ng mga project, worth millions, may utang na loob sila sa mga politiko. Sa mga tao na nagbigay sa kanila ng programa na yan, ng projects na yan. At dahil sa utang na loob, anong ginawa nila? Nagbigay sila ng 20-25% kickback. So nagiging masama rin pala. Dahil sa utang na loob nila, kailangan nila magbigay ng porsyento sa mga nasa gobyerno. But on the other hand, gratitude and thanksgiving is what expected of us believers. Kung titignan natin yung gratitude, yung pagiging mapagpasalamat, ito yung ine-expect sa atin ng ating Panginoon. Because gratitude and thanksgiving have the power to transform our perspective, leading to greater joy, contentment, and deeper connection with God. Yung gratitude, yung mapagpasalamat, mayroong kapangyarihan na baguhin yung ating pananaw, our perspective, na mag-result ay greater joy, mayroong contentment, at mapapalalim yung ating connection sa Panginoon. This morning, I entitled my sermon, Gratitude and Thanksgiving Transform Our Perspective. And may this sermon remind us to always be grateful in all things and in all situations, for this is God's will for us in Christ Jesus. Ito yung kalooban ng Lord sa bawat mananampalataya. Matuto tayo magpagpasalamat. Maliit man o malaking bagay, we must be thankful. We must be grateful. But what is gratitude truly means? Ano ba ibig sabihin ng gratitude? I know, dinefine na ni Pastor Arnold first Sunday pa lang. Ano yung gratitude? But dito yung nakita ko, no? Gratitude is heartfelt
appreciation. Sa Tagalog, taos-pusong pasasalamat. Merong mga pasasalamat na hindi taos-puso. Alam natin yun. No? Pero yung gratitude ay mas malalim sa pagiging thankful. Taos-pusong pasasalamat. And recognition of good things in our lives. Nakikita mo yung mga mabuting bagay sa buhay mo, maliit man or malaki. And gratitude or being thankful, grateful, is a choice. It emphasizes that it's not just a feeling, but conscious decision we make. Hindi lang yan pakiramdam, kung hindi talagang pinag-isipan mo yan. Regardless of your circumstances. So yung gratitude ay ang pakiramdam na pagiging mapagpasalamat at pagpapahalaga sa isang natanggap o naranasan. Ito ay higit pa sa simpleng pagkilala sa isang pabor. No? Yung gratitude ay higit pa doon sa pagsabi natin, thank you. No? Kaya nga, mas mauunawaan natin yung gratitude doon sa word na utang na loob. Kasi yung utang na loob, hindi yan mababayaran. Walang halagang pwede ipalit dyan. Ibig sabihin ng gratitude, mas malalim pa. With feelings and talagang decision mo yan na maging gratitude ka. I-apply mo yung gratitude sa buhay. Ito ay isang emosyonal na tugon na nagpapakita ng pagkilala sa kabutihan sa buhay ng isang tao. No? Gratitude ay pasasalamat sa mga tao. Pagpapasalamat sa mga taong tumulong, nagbigay, nagmahal sa iyo. Hindi biro yun, ginawa ng tao sa iyo. Nagpasalamat ka ba sa Kanya? Na-appreciate mo ba yung ginawa niya sa iyo? Maaaring nagpasalamat ka. But that's being thankful compared to you have a gratitude. Kasi yung gratitude may kasamang emotion yan. I remember when I was in the States, 5 months ako doon. Nanirahan ako sa kaibigan ko. Pilipina siya, yung asawa niya Jewish. 2 lang sila, 3 sila sa bahay, yung isang anak nilang lalaki. Pero yung turing sa akin na mag-asawa, masigit pa kaysa doon sa anak nila. Why? Yung anak nila, doon nakatira sa kanila, pero hindi sila nagkikita-kita. Yun yung style, lifestyle sa US. Kung yung isa papasok, yung isa uuwi, hindi sila nagpapanagpo dahil sa trabaho. Eh ako kasama nila, 24/7. Kakain kami sa labas. And because of how they treated me, na parang magulang sila, inaako ko lahat ng trabaho. Kasi walang katulong sa Amerika. Pag meron kang helper sa Amerika, milyonaryo ka. Eh, pares na sila medyo matanda na. Inaako ko yan, paghugas ng pinagkanan, paglinis. Madali naman kasi vacuum, carpet lahat eh. Even paglalaba. Siyempre nahihiya sa akin yung kaibigan ko, wag mo na, tutupiin ko pa yan. After na na-dry ko. Kaya, tinuring nila ako na parang higit pa sa kanilang anak. Dahil I was very thankful. For 5 months, libre ako lahat. So, ang maibibigay ko lang na ganti sa kanila ay maipadama ko rin. Maipakita ko rin na na-appreciate ko yung ginawa nila sa akin. Lahat na gawain sa bahay. Sa village nila, yung bahay lang namin ang parang Disneyland nung Pasko na yon. Dahil, sabi ko sa mag-asawa, bili tayo nito, bili tayo nito. Lahat na dekorasyon, ikinabit ko sa yard nila. Pagkagabi, tignan mo, marami mga bata namamasyal doon, titignan lang ang bahay nila. Kailangan yung gratitude, we know how to thank
dun sa mga tao na nagmahal, nagbigay, tumulong sa atin. Minsan hindi natin na-appreciate yung ginagawa nilang kabutihan sa atin. Pangalawa, gratitude, pasasalamat sa mga karanasan. Pagpapasalamat sa mga karanasan at aral na natutunan mula sa mga ito. Yes, minsan mahirap magpasalamat kung ikaw ay nakakaranas ng pagsubok. Di ba? Paano ka magpapasalamat? May anak mo nasa ospital, wala kang pambayad. Napakahirap. Pero itinuturo sa atin ng Panginoon, we must exercise gratitude. We must always be thankful anuman yung circumstances sa buhay natin. Dahil inaalaw niya yung mga karanasan na yan na maranasan mo dahil may tinuturo siya sa'yo. Pangatlo, pasasalamat sa mga bagay, pagkilala sa halaga ng mga bagay na mayroon ka. Mula sa mga pangunahing pangangailangan hanggang sa mga luho mo. Nagpapasalamat ka man sa mga bagay-bagay na meron ka o puro complain ka. Last week, nag-award kami ng livelihood doon sa Caloocan. No? I think 50 na livelihood. Barbecue package, sewing machine, karinderya package. So after namin na na-award sa kanila, binuo namin sila, inorganize namin sila into one small group. At nag-elect sila ng officer. So meron silang officer na nag-create sila ng GC, group chat, para ma-monitor namin sila. Nandun kami sa group chat na yon. Nung isang araw or kahapon, mayroong nabigyan ng award, puro complain. Hindi pa ako makakapagtinda ng barbecue kasi ang tigas ng buto, ang liit ng kutsilyo ko. Kailangan ko padalhin sa palengke para ipa-chop. Sabi ng presidente nila, pastor yung isa doon. Sabi niya, kapatid, meron akong extra na kutsilyo, pahiramin kita. Nung nakita nung isa na, ay, si pastor, yung presidente pala siya, yung mabait eh. Baka meron po kayong extra mahabang wire para bulb na lang bibilhin ko kasi malayo yung saksa. Sabi ko, wag po tayong niga. Magpasalamat tayo. Puro reklamo, binigyan ka worth 30,000 na puhunan. Pati kutsilyo, pati extension wire, kukunin mo sa dole at sa akin na pastor. Parang, hello? Ganun ba tayo? Binigyan na tayo, panay reklamo pa tayo. Kailangan marunong tayo magpasalamat. What are some biblical basis for gratitude? Baka sabi niyo, gawa-gawa lang ni pastor yan. Yung gratitude. Tingnan natin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi niya, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. In all circumstances, anong hindi kasama dyan? Kasama dyan yung masagana. Kasama dyan yung mga pagsubok. Anong dapat? Give thanks. Para ano? This is God's will you. Kahit pagsubok, dapat tayo magpasalamat dahil may tinuturo sa atin ang Panginoon. Hindi niya hahayaan, lalo na sa kanyang mga anak, na makaranas ng paghirap, pagsubok sa buhay na walang purpose. Kung ano man yung nararanasan mo, kapatid, magpasalamat ka sa Panginoon. Bigyan ka ng wisdom, maunawaan mo ano yung tinuturo sa iyo ni Lord. Kung ikaw man ay binayahan, kung ano man yung bagong cellphone, bagong damit, bago lahat, magpasalamat ka. Yun ang sinuturo dito, sabi ni Apostle Paul, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus.
may layunin sa buhay mo. Psalms 100 verse 4, enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Kala nyo kalagitnaan na si pastor. Mag-uumpisa pa lang tayo. How does gratitude transform? Ito yung ating pag-aaralan. How does gratitude transform our perspective? Papaano mababago yung ating pananaw sa pamamagitan ng ating pagiging mapagpasalamat? Number 1, bibilisan lang ni pastor. By shifting our focus from lack to abundance. Yung shifting, ibig sabihin, babaguhin mo yung pananaw mo. From lack, kulang, to abundance. No? Gratitude helps us recognize and appreciate what we have rather than focusing on what we don't have. Ang mali natin, kadalasan, nakapokus tayo sa wala sa atin. Bumili ng bagong TV yung kapitbahay, gusto mo rin bumili ng hindi kapitbahay, TV. Diba? Gusto ko, mas malaki doon sa nabili ni Mari. Para pag nag-video okay ka, nahihilo ka na kasi ang lit ng bahay mo pero buong wall. Monitor. Imbes na mag-appreciate ka, focus on from lack to abundance. No? Kailangan makita natin, ma-recognize natin, ma-appreciate natin what we have rather than focusing on what we don't have. Doon tayo madalas nagkakamali. Doon tayo nakatingin, yung tinulungan namin, inawarda namin, nakatingin siya sa wala siyang kutsilyong maliit o malaki. Hindi mo na kita yung worth 30,000 na binigay sa'yo. Hindi naman yan utang eh. Hindi ka man lang nagpasalamat. Lord, thank you. Maliit na kutsilyo. Magre-reklamo ka. Wala kang extension wire, magre-reklamo ka. Ay. Nung nababasa ko sa group chat, napapagod ako. Philippians chapter 4, verse 11 to 12. I am not saying this because I am in need, sabi ni Apostle Paul. For I have learned to be content, whatever the circumstances. I know that it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether will, feed or hungry, whether living in plenty or in want. Number 1 na kasalanan ng mga politiko ngayon na nai-involve sa corruption. Hindi dahil gusto nila magkapera. Mapera na yan mga yan. Wala silang contentment. Ayaw nila, isa lang yung kotse nila na Rush, Toyota Rush. Gusto pa nila Rolls Royce, bibili ng payong na merong Rolls Royce na sasakyan. Di ba? Eh kung may contentment ka, eh ano ngayon kung Toyota Rush lang yung kotse mo? Di ba? Marami ka pa napapasakay dyan. Mga andar naman, eh hatid ka naman sa gusto mong puntahan. Tayo, hindi makontento sa isang cellphone. No? Walang contentment. Kailangan hindi tayo nakapokus sa wala tayo, kung hindi ano meron tayo at ipagpasalamat natin sa Panginoon. That's how gratitude transform our perspective. Huwag natin tignan yung wala tayo. Tignan natin at ipagpasalamat sa Panginoon ang meron ka. Either yan sitwasyon, either yan material na bagay. No? Eh paano naman, pastor, yung mga walang boyfriend? Hindi sila titingin. It's between you and Lord. Manalangin ka.
ika'y bibigyan. Pangalawa, by cultivating joy and contentment, no? Gratitude fosters a sense of joy and contentment even in difficult times. Kailangan i-cultivate mo, palaguin mo yung kagalakan mo sa puso mo at magkaroon ka ng contentment. Dahil joy, sabi nung nakita ko na quotation sa internet, joy is rooted in gratitude. Nakaugat sa pagiging mapagpasalamat, yung kagalakan. You cannot have a joyful heart. Hindi ka magkakaroon ng pusong may kagalakan without having a grateful heart. Ulitin ko, joy is rooted in gratitude. You cannot have a joyful heart. Kaya parating yung mukha mo nakakunot, hindi ka masayahin. No? Kasi wala kang contentment. Sabi rito, you cannot have a joyful heart without having a grateful heart. Meron akong ilan dito na member na napapansin. No? Gustong-gusto ko siya bigyan eh. Bakit? Wala akong narinig sa kanya na complain. No? Binigyan ko yung iba, wala akong narinig na bakit sila lang parati. Naririnig ko parati sa kanya, praise God. Sa maliit na ito, palalaguin ko. Sabi ko, tutulungan ko yung kapatid na yan. Ganon din si Lord. Kung ikaw panay reklamo, hindi ka marunong magpasalamat, magugulat ka na lang. Yung maliit na meron ka, mawawala pa sa iyo yan. Dapat i-cultivate natin yung kagalakan and contentment sa buhay natin. Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is your strength. Doon tayo kukuha ng kagalakan. No? Number 3, how does grateful transform our perspective? Number 1, shifting our focus from lack to abundance, cultivating joy and contentment by strengthening the relationship. Palakasin natin yung ating relasyon sa isa't isa. When we express gratitude, it strengthens our relationship with others, fostering deeper connection and appreciation. Ano kayang pakiramdam mo? Kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, bigay ka ng bigay. Tanggap naman siya ng tanggap, pero hindi mo siya nakitaan na nagpasalamat o na-appreciate yung ginagawa mo. Sa tingin mo, magiging maganda yung relasyon nyo? Di ba? Kahit kamag-anak mo yan, lalayuan mo na yan. Alam na this. No? Pag may kailangan yan, tatawag sa'yo. Pag binigay mo, hindi ka na naalala. Yung pagiging gratitude, yung expressing gratitude, strengthens our relationship. Di ba? Tayo na mga magulang, pag yung anak natin may kailangan na tumihingi sa atin, mas gusto natin yung nilalambing tayo, na humihingi sila. Binigyan mo na, wala ka makitang emosyon. Hello? Tandaan natin mga kapatid, eventually, marirealize mo, wala nang darating sa'yo. That's the time na makikita mo, importante pala yung tao na ito sa buhay ko. No? Meron isang young people dito eh. Very sweet sa akin, close na close sa akin. Nagkaroon kami ng medyo misunderstanding. O di hindi kami nagchat-chat. Ilang weeks. Walang paramdam. Di ba? Eventually, nag-chat siya sa akin, Pastor, sorry. Narealize ko,
importante ka pala sa buhay ko bilang pastor, bilang tatay. Di ba? Sometimes, ganun tayo. Nare-realize natin gaano ka-importante yung tao pag wala na sa atin. Pero nung nandyan, pinahalagahan mo ba siya? Na-appreciate mo ba yung ginawa niya sa'yo? Yung mga anak, na-appreciate mo ba yung magulang mo? Ngayon, pag namatay, iiyak-iyak ka. Nung buhay, hindi mo mapadala sa ospital, may pera ka lang naman. Di ba? Sometimes, we appreciate that person or something kung the moment na wala na sa atin. It's too late. No? Kaya nga parati natin sinasabi ko sa inyo, bakit ka nahiya mag-say I love you? Sasabihin mo, I love you. Pag nakahiga na sa kabaong, yung mahal mo, hindi niya na yan maririnig, hindi ka na niya ma-appreciate. Colossians chapter 3, verse 15, let the peace of Christ roll in your hearts, since as member of one body, you were called to peace, and be thankful. Always be thankful, because it strengthens our relationship. Lalo nagiging matatag ang iyong samahan, ang iyong relasyon, pag ikaw ay mapagpasalamat. Pero pag hindi, sooner or later, marirealize mo yan. Huli na ang pagsisisi parati. Number 4, by deepening our connection with God. Gratefulness, thankfulness, deepen our connection with God, deepen our relationship with God. Gratitude draws us closer to God as we acknowledge His goodness and provision in our lives. Ano yung kinanta natin kanina? Ha? Thank you, Lord ba yun? Di ba? Nakapagpasalamat ba tayo sa Panginoon? When you pray and always, ayaw ko sa inyo, pag kayo nag-pray na lahat na sasabihin nyo, pasalamat na pasalamat sa Panginoon, halos maiyak ka, di ba? Dapat hindi lang tayo umiiyak kay Lord in terms na humihingi tayo sa ating kailangan. But kung ikaw nagpapasalamat sa Panginoon, naiiyak ka, that means talaga na deep in your heart, nandun yung, wow, Lord, thank you for your goodness. Hindi ako karapat dapat tumanggap nito. Pero ako yung binigyan mo. No? Dati, wish mo lang, sana masama ako sa tupad. Kaso hindi ako malapit doon sa coordinator ng barangay. Ngayon, ikaw nang hinanap at nilagay sa tupad. Nagpasalamat ka ba kay Lord? No? We should always be thankful because it deepens our relationship with God when we are thankful to Him. Psalms 107, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Wow! Gaano tayo makapagpasalamat sa Panginoon? Bibilisan na natin. What are some practical ways to develop gratitude? Hindi naman yan instant eh. Matututunan mo kaagad. Hindi yan parang instant knowledge, lagyan mo lang ng tubig, pwede mo na kainin. Yung being gratitude and being thankful, kailangan yan dinidevelop. Kasi kung hindi mo nakasanayan yan, kinalakihan mo, sa pamilya nyo, hindi ka grateful. Paano ka ngayon, paano mo maipakita yung pagiging grateful mo? No? Kailangan i-develop yan. So, what are some practical ways to develop gratitude? Number 1, expressing thanks to others. Kung hindi ka sanay, pakiramdam mo parang nakakahiya naman magpasalamat. Mas lalong nakakahiya na hindi ka nagpapasalamat. Di ba? Tama. Tama. Yung iba, binigyan mo, hindi nagpasalamat dahil nahiya. Mas lalong nakakahiya at tinanggap mo yung binigay sa'yo pero hindi ka malang nagpasalamat. No?
So, the number one practical ways to develop your gratitude attitude is expressing thanks to other. Maliit o malaki. We need to express our gratitude for our family. Mga anak, nagpasalamat ba kayo sa nanay nyo? Pinaglalaba kayo? O masyado kayong demanding? Gusto nyo pa? Ito yung gusto ko isuot ngayon. Pakiplansya mo, bilisan mo. Malilita ko. We must express thanks to others, to our parents, to our family. Ako, pasalamat to kay Ate Ana. Bumili siya, ako gagamit eh. Di ba, te? Yung cellphone ko na isa, yung iPhone, ang bilis na malubat. May extra siya, hindi ginagamit. Pwede ko bang mahiram yan? Kung bigay lang siya ng bigay, hindi ako nagpapasalamat. Ano sabi niya? Kahit daddy kita, hindi na kita bibigyan. Express thanks to your family, to your friends. Mga kaibigan mo, baka binaburaot mo parati sa milk tea, pero never ka mag-say thank you. Di ba? Kaya sa susunod, diyan ka na, magtiis ka na lang doon sa NAF coffee. Kahit may malongga yun, masustansya yun. Be thankful to your friends and even to strangers. No? Hindi mo man siya kakilala, magpasalamat ka kung may binigay sa'yo, may ginawa siya yung kabutihan. Pero totoo yan, real talk tayo. Kadalasan hindi tayo nagsasabing thank you dahil nahihiya tayo. Pero hindi natin nakikita na mas lalo nakakahiya nang hindi tayo thankful. Pangalawa, prayer of thanksgiving. We need to always incorporate specific prayers of thanksgiving into our daily prayer. Baka yung nakikita lang sa iyo, haba-haba ng prayer list mo, yung prayer concern mo. Pero, nagpasalamat ka ba kay Lord? Hindi kasama sa listahan ko. Gusto mo ma-develop yung gratitude o pagiging thankful? Always pray prayer of thanksgiving to God. No? Huwag nating kaligtaan. Kaya nga, even yung the Lord's Prayer, nandun parati sa una eh. Yung papuri sa Panginoon, pasasalamat sa Panginoon. Pattern yun na dapat nating gayahin. No, bago ka humingi, magpasalamat ka muna. Di ba? Hingi ka ng hingi. Hindi ka marunong magpasalamat. Pangatlo, serving others. Bilang pagpapasalamat, serving others is a tangible way to express our gratitude for what we have been given. Diba? Sabi ko nga sa inyo, for 5 months, libre ako lahat, board and lodging sa Amerika. Kasi ano na lang, wala naman akong gagawin. Kahit ipaglaba ko sila, wala naman nakakaalam ng mga kapwa ko Pilipino, naglalaba ako dun sa mag-asawa. Naguhugas ako ng pinagkana namin. Pero anong balik sa akin? Trinato nila ako parang anak. Ako madalas kasama sa restaurant kung saan-saan kami kumakain, pero anak nila hindi maisama eh. Di ba? Serving others. Huwag yung parati lang ikaw yung pagsisilbihan. Matuto ka rin mag-serve. No? Serving others is a tangible way. Wala ka nang pera, wala ka nang maitulong. Di paglingkuran mo na lang. Di ba? Hindi yung gusto mo ikaw lang parati pagsisilbihan. Mindful appreciation. Ito yung parating na isaisip natin. We need to take time each day to mindfully appreciate the simple things in life. Dapat pinagtutuunan natin ng panahon. Pag-isipan natin, ano ba yung gusto ko ipagpasalamat sa Panginoon ngayong araw. Pero alam nyo mga kapatid, habang dinidevelop natin yung gratitude na attitude na yan, yung being thankful, meron din mga obstacles to gratitude. Ito yung mga hadlang. How to overcome obstacles to gratitude.
Number 1, dealing with difficult circumstances. You need to acknowledge that it can be challenging to be grateful in tough times. Totoo yun. Kahit ako, mahirap magpasalamat pag ikaw ay nandoon sa sitwasyon na mahirap ang buhay. But remember, even in suffering, there's always something to be thankful. Kailangan natin matutunan yan. We have to deal with difficult circumstances. Kahit yan hindi favorable sa tingin natin, kailangan natin gawin pa rin yung maging grateful dahil yan ay obstacle sa ating pagiging grateful. Romans 5:3 verse 5, suffering produces perseverance and character and hope. Dito sa Romans 5, sabi dito, yung mga nararanasan natin na pagsubok, dito tayo na tututo. Nagkakaroon tayo ng attitude of perseverance, yung character natin na di-develop at natututo tayong tumingin na may pag-asa. Pangalawa, how to overcome obstacles to gratitude is fighting entitlement. Ito talaga problema natin. Yung feeling na, hindi, kailangan ko yan eh. Mahirap ako, kaya kailangan i-provide mo eh. Di ba? Yung binigyan namin ng livelihood eh. Feeling entitled siya. Nagbigay lang naman kayo, dapat binigyan nyo na kami ng malaking kutsilyo. Dapat sinamahan nyo na ng extension cord. Yun yung ugali, yung feeling na, hindi, kailangan ko to eh. Dapat i-provide mo eh. Feeling entitled ka sa lahat na bagay. No, you need to resolve the sense of entitlement that usually hinders gratitude, reminding us that everything we have is a gift from God. Instead ng feeling entitled ka, sabihin mo na lang, salamat. Wala man akong malaking kutsilyo ngayon, pero pag nakabenta ako, makakabili na ako ng malaking itak. Kailangan natin labanan yung feeling of entitlement. Parang karapatan mo parati iniisip mo. Dahil yan ay obstacle to gratitude. And number 3 is avoiding comparison. Di ba? You need to avoid comparing yourself to others, which can lead to discontentment and ingratitude. Hindi mo na-appreciate yung mga bagay-bagay na meron ka. Bakit? Bakit? Kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Di ba? Parati natin kino-compare yung sarili. Ang galing niya namang kumanta. Di ba? So dahil magaling kumanta yung kaibigan mo, ayaw mo na mag-try na kumanta. So discontented ka na doon sa binigay ng Lord na boses sa'yo. Hindi ka na rin nakakapagpasalamat sa Panginoon. So we must avoid comparing ourselves to others. Dahil yan ay magiging hadlang para ikaw ay maging grateful sa Lord. Tinitignan mo parati, bakit sila meron, bakit ako wala? Di ba? Eh kung ang tingin mo positive, someday magkakaroon din ako niyan. Ipo-provide ni Lord. You must avoid comparing yourself to others. Anong conclusion natin dito? Gratitude and thanksgiving have the power to transform our perspective, leading to greater joy, contentment, and deeper connection with God. Gusto mo magkaroon ka ng kagalakan, contentment sa buhay, at magandang relasyon sa Panginoon? You must be thankful. You must be grateful. Exercise gratitude. Maunti-unti mararamdaman mo, uy, parang masaya na ako kahit ganito lang meron ako. No? Nagkakaroon ka ng contentment. Nagagalak ka kung anong meron ka at hindi ka nakakalimot sa Panginoon dahil maganda ang iyong relationship. Meron pa akong isa nakita sa internet. Sabi rito, the amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount
you receive in return. Yung bagay, yung halaga na tinanggap mo, binigay, you give in gratitude, pagpapasalamat, is exactly proportional to the amount you receive in return. Diba? So, therefore, I challenge you to make gratitude a daily practice, transforming your perspective and drawing yourself closer to God. Ito lang yung pwede natin magawa. Kung mahiyain ka, magpasalamat, ngayon, practicein mo. Unti-unti. No? Yung nagdaan na isang buwan, October, appreciation month natin. Di ba? Lahat na ministry, in-appreciate natin. Pag hindi, magtatampo sila. Bakit? Parehas din sila ng mga pastor, nagsasakripisyo para sa Panginoon. Kung ano yung honor na binibigay nyo sa amin as a pastor, dapat ma-realize, ma-recognize din natin yung bawat nasa ministry. Otherwise, unti-unti mawawala yan sila sa ministry. So we must be thankful. Okay? Before I close, ito yung group discussion questions natin sa ating mga small group. Number 1, ano ang natutunan mo sa mensahe ngayon? The group leader, pwede niyo pag-usapan yan. Ano bang natutunan mo? Okay? Pangalawa, bakit sa tingin mo ang pagkakaroon ng utang na loob at mapagpasalamat, gratitude and thanksgiving ay mahalaga? Sa anong paraan mo maipapakita ang gratitude and thanksgiving? So, the group leader, pwede nyo mamaya sa small group nyo pag-usapan ito. Okay? So, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat Lord sa umagang ito. Salamat muli sa itinuro nyo sa amin na dapat kami ay parating mapagpasalamat. Tulungan nyo kami na ma-develop itong attitude na ito. Dahil ito yung layunin nyo sa amin, Lord. Makita namin yung mga bagay-bagay na binagkakaloob nyo sa amin. Sitwasyon na binibigay nyo sa amin, Panginoon. At sana hindi kami makalimot magpasalamat, maliit man or malaki. Challenges or blessings, Lord. Help us to always be thankful. Maipakita namin ito sa iyo at maging sa aming kapwa, Panginoon, na patuloy na tumutulong, sumusuporta, nagbibigay sa amin, Panginoon, mga pangangailangan sa araw-araw. We pray, Father God, that you continue to teach us and develop the attitude of gratitude, Father God. Purihin ka, Panginoon. We ask this in Jesus' name. Amen.